Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagagalak po ba tayong lahat na magpuri sa Diyos? Amen. Church, hinahayaan ko bawat isa na tayo po lumapit sa Diyos. Magpasalamat. Magpasalamat tayo kung sino siya sa buhay natin. Magpasalamat tayo kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, God. Panginoon, patuloy ka namin pinupuri, O God. Patuloy ka namin sinasamba, O Diyos. Patuloy ka namin tinataas, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Patuloy ka namin diadakila, O God, sa oras na ito. Wala kami ibang Diyos, Panginoon, na ipaglilingkuran, kundi Ikaw lamang po, Panginoon, Jesucristo. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-ibig, sa banal mong pag-ibig, Panginoon, na kami nandito, O God. Dahil Ikaw ang Diyos na banal, O God. Panginoon, sa oras na, O God, lumalapit po kami, Panginoon, tumulhod, nagpapakumbaba, Panginoon. Naabutin niyo po ang bawat puso, ng bawat isa, ang aming kaisipan, O God. Patuloy niyo kaming abutin, O God, sa aming pagkukulang sa inyo. Patuloy niyo po patawarin, O God, sa aming pagkukulang sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung saan minsan nakakalimutan namin, Panginoon, ang mga plano, Panginoon, ang layunin mo, O God, sa buhay namin, O God. At naitataas ang aming sariling kakayanan, Panginoon, O Diyos. Ito'y itataas namin, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi makontento sa aming sarili, O God. Pagkus, manahan sa iyo, Panginoon, sa kalooban mo, O God. Panginoon, turuan niyo kami, Panginoon, hindi sa mundo ito nakasentro ang buhay namin, Panginoon, kundi sa iyo lamang po, O Diyos. Patuloy niyo kami turuan, O God, kahit alam namin po, Panginoon, hindi po kami malakas dahil ang kalakasan, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Panginoon, maraming salamat, O God. Kung saan kami, Panginoon, may pagkukulang at nandiyan ka, O God, sa mga blessing, Panginoon, sa mga biyaya mo, Panginoon Diyos, na Ikaw po patuloy nagbigay sa amin, Panginoon. Lord, sa oras ito, Panginoon, Ikaw lang po ang pinupuri namin sa asamba, O God, sa pangalan mo, Jesus, O God. Wala kami ibang Diyos, Panginoon, in Jesus name, Panginoon. Tinatanggap namin, Panginoon, ang katagumpayan, O God, sa oras na ito. Panginoon, salamat sa iyong regalo, Panginoon, na Ikaw po ay bumaba, O God, para kami, O God, abutin, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat, O God, sa banal mong pag-ibig ko, Panginoon, na nandito muli kami, O God, para pasalamatan ka. Sambahin ka, O Lord. Panginoon, sa bawat galaw sa oras na ito, Ikaw po patuloy na magsentro, O God. Kasama niyo po ang puso at isipan, nawa hindi lang po ang pagtugtog o pagsayaw, Panginoon, pagpalakpak, kundi ang pangalan mo, O Diyos, ay kapuri-puri, Panginoon. Hindi lang po pa ito isang disco, sa ito'y pagpuri sa O God, sa pangalan mo, O Diyos. Ito'y banal, O God. Linisin niyo kami, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Lord, Ikaw po patuloy na magtago sa aming presensya, O God. Ikaw po magabot sa aming, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na hindi po kami lalabas dito, Panginoon, hindi po napupurihan ka po na bago sa aming buhay, O God. Maraming salamat, O Diyos. Sa oras na, Panginoon, wala akong ibang pinapasalamatan, kundi Ikaw lamang po, O Diyos. Maraming salamat, O God. Sa iyo lang po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo pong lahat ay magpuri sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong papurihan ang ating Hari, ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po natin palakpak ang ating mga kamay at purihin ang ating Diyos. Oh, Jesus. Joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Once again, joy to the world. Oh. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive the King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Yeah, Jesus. Oh, Jesus. Angels we have heard on high, sweetly singing on the waves, And the mountains in reply, echoing their joyous hymn. In excelsis glory. Amen. Come to Bethlehem. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come on, door on Bethany, Christ the Lord, the newborn King. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Amen. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Amen.
choirs of angels. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Christ the Lord. Oh, we praise your name forever. Oh, we praise your name. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. Oh, and He shall reign. And He shall reign forever and ever. Oh, and He shall reign forever and ever. Hallelujah. And He shall reign. And He shall reign forever and ever. Hallelujah. And He shall reign forever and ever. And He shall reign. And He shall reign forever and ever. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus, you will reign forever. You will reign forever, Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Let's continue to come to Him. Hallelujah. Truly, Father, you will be forever reign. Kayo po ay maghahari sa aming buhay, Lord, habang buhay. And in this moment we pray, you may be with us. Help us, Father, to worship you with all our heart. Help us, Father, to empty our hearts, our minds, and ourselves. Hallelujah. That you may fill us with your word and with your presence, Father. Hallelujah. And oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our the Savior's birth. And long lay the world in sin and error pine, till He appeared and a song filled each word. A thrill of hope
The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, Jesus. Truly he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. And change he shall break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord, and we shall ever praise him. His power and glory evermore proclaim. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, Jesus. Oh, we fall on our knees. Oh, Jesus. Oh, hear your people, oh God. We fall on our knees. Jesus. Oh, so fall on our knees. Fall on your knees. Jesus is worthy. Fall on your knees. Jesus is worthy of all praises. All praises. So night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Christ was born. Jesus.
is worthy of all praises, of all praises. So fall on your knees, Jesus, fall on your knees. Jesus is worthy. of all praises, of all praises. So night, divine, oh night, when Christ was born. Oh night, divine, oh night, when Christ was born. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord Jesus, to you all alone the glory, honor, and praise, Father. We praise your name forever. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po ba ay nagagalak? Praise God. Sige po, marami pong upuan. Banda po dito sa harapan. Yun daw pong mga nakaupo sa harapan ang unang-unang makakatanggap ng pagpapala. Amen? So tayo po ay nagagalak sa umagang ito. Amen? Okay. Praise the Lord. Ulitin ko po, tayo pong lahat ay nagagalak? Merong hindi eh. So tayo pong lahat ay nagagalak sa umagang ito sapagkat kalooban ng Diyos at binigyan niya tayo ng pribileyo na makapagkaloob sa umagang ito at sa gawain ng Panginoon at bilang mga stewards o mga katiwala, tayo po ay mga katiwala ng Panginoon. Ano po? Tayo po ay mga katiwala ng ating Diyos sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Ano po? O mga pagpapalang pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin na nararapat lamang po na ang bawat isa ay datnan ng Panginoon na nagtatapat. Amen? Sabi po ng 1 Corinthians 4:2, ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Sino po ba yung mga katiwala rito? Lahat po tayo ay stewards ng Lord. Amen? So sa lahat ng kanyang mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa atin, tayo po ay mga katiwala. Ano po? So, your generous giving in this offering marks you as a faithful end-time steward of God. Amen? So let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, kami po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sapagkat ikaw po ang siyang patuloy na bibigay ng mga pagpapala, ng proteksyon, kagalingan sa bawat sa amin. Hindi lamang po sa mga pagpapala, kundi sa lahat ng aspeto ng aming buhay, higit sa lahat, ang aming pong tinanggap na buhay na walang hanggan, Panginoon.
sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus Kristo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. At sa umagang ito, Panginoon, sa aming pong pagkakaloob, dalangin ko po ang iyong pong mayamang biyaya sa bawat isa na patuloy pong ibubuhos at patuloy na ito po ay aming tatamasahin sapagkat ito po ay nais mo na ang mga anak mo ay pagpalain. At ang lahat po ng makapagbibigay sa umagang ito, dalangin ko po ang iyo pong mayamang biyaya na ibubuhos sa bawat isa at ibabalik sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga pagpapalang ito, ang mga kaloob na ito, Panginoon, at ito po ay magamit sa mga gawain mo sa paglaganap ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, ayan po. Isang pinagpalang umaga po sa atin, ngayong umaga ng linggo. Ngayong linggong umaga pala. So may mga special announcements po tayo para sa araw na to. Regarding lang po dun sa announcement last week, regarding dun sa ating Talentong Kristiyano, meron na tayong top 4 na magko-compete para po sa darating na linggo, which is December 17. Ating pong Christmas celebration yon or Christmas party. So, banggitin ko lang po ulit at congratulate natin yung mga nanalo. Unang-una po yung Blessing Beat Crew. Ayan, palakpakan po natin sila. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga talent. Sila ano po ito ha? Sila Shailene, tama po? Ang PM Band. PM Band, sila Fran. Yung mga rockstar dito, di ba? The Blessed Kids. Ayan, sila Bea to, yung mga magaganda yung voice, katulad ko. All God's Family. Ayan, ang All God's Family, yung may mga kumanta po dito na family, Ramirez, and yung may kasamang mga nag-interpretative dance dito. So, sila po yung magko-compete sa Sunday. Yung 4 na ito, syempre may mga panel of judges tayo. And then, para po, speaking of yung sa Sunday, yung ating pong Christmas party ay potluck ulit. Okay po? So, ulitin ko po, ito po ay, ayan, ang potluck po, kanya-kanya po tayong dala ng food. And then, kung may mga extra po tayo at may kakayahan po tayong magdala ng pandagdag dun sa ating lunch, gawin po natin. Para rin po ma-share sa iba, magkaroon or ma-share yung blessings natin sa iba. Ayan po. Ang start po ng ating service ay 10:00 ng umaga. So, suspended muna po yung ating Christian values teaching po ni Mama. And then magre-resume na lang po siya for the next year. And then, next Sunday po. And then wala rin muna po tayong discipleship group. Tama po. For this month. Magre-resume na lang din po siya next year po. Tama po, Pastora. Sige po. And then, may pahabol lang din pong announcement regarding dun sa arrangement ng chair natin. So, dun, yung mga chair daw po sa likod, kung okay lang daw po na ibigay na lang natin dun sa mga nanay na may mga small kids or yung may mga pinapadede pa, ganyan. So, para po yung mga position nila dun sa likod, syempre malilikot yan, may ingay. So, bigay na lang na po natin sa kanila. Tapos yung mga iba, kung okay lang po lumipat sa harap, lalo na po yung mga youth o yung may mga lakas pa. So, dun sa mga upuan po ulit dun sa likod, yan po ay reserved para sa mga nanay na may mga maliliit na bata. So, ulitin ko po, next Sunday po, Christmas party, wag po tayong magpapalate and potluck po tayo. So, salamat po.
Magandang umaga po sa bawat isa. So, actually, nasa Book of John po tayo, chapter 10. So, I'm requesting for everybody to please rise up as I read John chapter 10, verse 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok sila at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Chapter 10, verse B, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So yun po ay sa John chapter 10, verse 7, 9, and 10b. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, sa darating na Kapaskuhan. Salamat, Panginoon, sapagkat higit sa lahat ay naranasan ka namin sa aming mga buhay. More than anything else, sa mga celebration, sa mga iba't ibang okasyon, ikaw, Panginoon, ang sentro ng lahat-lahat ng ito. Dalangin po namin, Panginoon, lubos naming maunawaan bakit ka tumungo sa mundong ito, ano ang naging layunin mo sa buhay ng mga mananampalataya at sa bawat isa na kasama po namin sa bahay iglesia. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong makaupo. So, dito po sa John chapter 10, verses 7, 9, and 10, nakita ho natin ang ating Panginoon bilang pintuan ng mga tupa. So, sabi po doon, I am the door of the sheep. Actually, sa verse 1, sabi po dito, I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in some other way, is a thief and a robber. So, doon po pala sa mga hindi dumaraan sa pintuan, sa gate, nung sheep pen or sheepfold, ang sabi po dito ng ating Panginoong Jesus mismo, sabi niya, sila yung mga thieves and robbers. Now, if we will notice here, Jesus began this series of teaching by saying, I tell you the truth. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Or sa NIV, ang ipinahayag po ng NIV, very truly, I tell you. Kapag narinig po natin yung mga katagang ito o itong mga statement na ito'y nagpapakita or sabihin natin, nais ng Diyos na i-alert yung kanyang yung mga tao na nakapaligid sa kanila. Ibig sabihin, meron siyang mahalagang mensahe na nais iparating. Kaya, as we go back in chapter 10, verse 1, sabi po doon, I tell you the truth. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. So, who does not enter the sheep pen, yung mga hindi dumaraan doon sa gate or sa door, sabi po ng ating Panginoon, they are thieves and robbers. Sila yung mga tulisan, sila yung mga magnanakaw at mga tulisan. Okay. So again, Jesus used this phrase to alert his listeners to the importance of what he was saying or he was about to say. Ang cultural setting po nitong John chapter 10 verses 1 to 6, yung tinatawag pong sheep pen or sheepfold. Ano ito? So, napakahalaga po na maunawaan natin ano po ba yung kalagayan na ito o ano po ba itong structure na ito. Yung sinasabi ko nga pong sheep pen or sheepfold. Ito po ay very simple structure and has a very simple purpose. Napakasimple lamang po ng istruktura nito at simpleng-simple din po yung purpose bakit nandoon yung tinatawag na sheep pen or sheepfold na ito. And probably, doon po sa mga may farm,
o doon po sa mga maraming mga livestock, at alam naman natin kung sino po yung may mga livestock po dito, may mga farm, may mga hayop na mga alaga, most probably, alam po nila yung tinutukoy ko dito na sheep pen or sheepfold. So, again, it has a very simple structure and very simple purpose. So, the purpose of this, to keep the sheep safe at night. Para daw po yung mga tupa ay maging ligtas, lalong-lalo na po sa gabi. Bakit? Actually, hindi lang naman sa gabi, di ba? Minsan, kahit wala nang oras na pinipili yung mga magnanakaw eh. Yung mga, sabihin natin, mga tulisan, mga mandarambong, yung nais makaisa doon sa kanilang kapwa, mandaya, wala nang pinipiling oras. Kaya, pero dito po sabi, para iligtas o maging ligtas itong mga tupa, lalong-lalo na pagdating ng gabi na. Kasi alam naman natin, sa gabi, madilim, at hindi mare-recognize yung mga magnanakaw. At hindi lamang po yun. Ang sheep pen na ito ay nandoon, nakalagay doon, upang hindi rin po magkaroon ng access yung mga wolves, yung mga wild animals na sirain or dagitin itong mga tupa doon sa loob ng sheep pen. So ito po yung purpose noon. So, ang sheep pen po has no roof, only 4 walls and door or a gate. So actually, yung door or a gate na ito, nag-i-interchange siya, parang nagpapalitan lang ng gamit. Kasi sa panahon natin ngayon, pagka sinabi nating gate, yun yung unang-unang makikita natin sa sa front house po, no? Tapos pagpasok mo ng gate, dun mo palang matutunghayan yung door. Pero sa panahon po nila, nag-i-interchange yung paggamit ng door or ng gate. Kaya, iba po yung parang takbo ng isip natin kapag sinabi natin door or gate. Pero dito nga po, makikita natin doon sa sheep pen, ano yung purpose ng door na ito o ng gate na ito. So sabi po, it has no walls, it has no roof, and then meron lamang siyang isang dadaanan, isang door or isang gate, similar to a corral used for horses. So medyo may kataasan po siya. Alam naman natin kung gaano kataas ang mga kabayo. So may kataasan. At alam po ninyo, again, there was only one way in or out of the sheep pen to keep the sheep from escaping during the night. So iniiwasan po na ang mga nasa loob ng sheep pen na ito ay huwag tumakas at hindi sila yung dagitin ng mga masasamang loob at maging ng mga wild animals. Okay. So we have seen the sheep pen. So you could make walls from a variety of materials like stone, bricks, mud, or wood. So yung walls po pala, pwedeng iba't ibang materials ang gamitin dito. It could probably made of stones, wood, or bricks and mud, mga putik. Stone walls were probably the most common in Israel, and the shepherds would often spread thorns or briars along the top of the walls to discourage thieves or wild animals from trying to get in. So, doon po pala sa kapanahunan po ng ating Panginoon, and even may mga alagang tupa ng mga panahon nila, yung pinaka-walls nito, doon sa pinakataas, nilalagyan po nila ito ng something na magdi-discourage doon sa mga magnanakaw upang i-climb po nila ito, upang tumawid po sila dito. It could probably mga materials na made of thorns or anything na hindi sila agad-agad makakapasok. So again, yung purpose, to discourage yung pong mga magnanakaw and even the wild animals. Okay. So, nakita ho natin. At minsan daw po, itong mga sheep pen na ito, naka-attach daw po ito malapit doon sa bahay ng may-ari. Meron naman po mga pagkakataon, ito ay nasa gitna ng field. If you still remember, nung kapanganakan ng ating Panginoon, di ho ba? Meron po mga shepherds na nagbabantay at night, sabi po nung pagkakadescribe po. During the night,
nandun po sa napakalamig na lugar itong mga shepherds na ito at binabantayan yung kanilang mga tupa. At mula doon sa ganung kalagayan, nagpakita yung mga angel. So dalawang bagay. Itong mga sheep pen na ito, it could probably naka-attach dun sa may bahay o kaya naman ay nahandoon sa kalagitnaan ng field. Malayo sa mga kabahayan. At ang parang nakakamangha po dito, sa malaking sheep pen, yung mga pumapasok po na mga flocks, na mga tupa doon, hindi po siya pag-aari ng isang shepherds. Minsan, different shepherds po yung pumupunta doon at inilalagak nila yung kanilang mga tupa during the night. So, siguro napipicture nyo na sa isip ninyo, ano tong sheep pen, ano yung purpose, made of, ano yung nakalagay dun sa pinakataas. Tapos, sino-sino yung mga nandoon. At nakita ho natin na hindi lang pala yung pag-aari ng mga tupang yon isang tao, isang shepherd, kundi marami. Iba-iba po sila. Okay. So there was only one way. There is only one way in or out of the sheep pen to keep the sheep from escaping at night, and also to control who goes in or out. So, isa lang po yung daan. Isa lang po yung door para, sabi po doon, upang hindi makatakas ang mga alagang tupa at sunod, maiwasan din po or makontrol kung sino-sino yung mga papasok. Ibig sabihin, kung hindi kayo yung shepherds ng mga flocks na naroroon, you're not allowed to enter. Hindi kayo papapasukin ng gatekeeper. Meron po kasing nagbabantay sa gabi. So kapag hindi nila kakilala yung shepherds, definitely, hindi nila papapasukin yung taong ito. Now, as we go here, dun sa flow ng story dito, ito po ay actually metaphor, parable, na kung saan kausap ng Panginoon yung mga Pharisees. Of course, nandun po yung mga alagad. At alam naman natin, itong mga Pariseyong ito, from the beginning, from the start of time, talagang hindi nila tanggap ang ating Panginoon. Nire-reject nila. And most probably, ganun din yung kalagayan natin noon, nung hindi pa natin kakilala ang Panginoon, may mga workers sa iglesia, may mga pastor na from time to time ay walang pagod na pinupuntahan tayo sa ating mga bahay, binibisita, pina-follow up. Pero oftentimes I don't know, sino sa inyo yung kapag nakikita nyo na yung mga manggagawa sa loob ng iglesia, or even your pastors, nandyan na, kayo naman ay pupuslit ng tago. Hindi nyo na alam kung saan kayo pupunta doon sa loob ng inyong bahay, just to escape. So again, sabi ko nga, ang audience dito, yung mga Pharisees and the disciples. Now, as I have said from the beginning, they have rejected the Lord Jesus. Hindi nila tanggap ang ating Panginoon bilang kanilang Messiah, bilang ipinadalang tagapagligtas ng sanlibutan. They are expecting somebody else. Iba pa yung parang inaasahan nila. Okay. So, ang metaphor po is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object. So, again, di ba, may mga object na ginamit dito. May parang mga illustrations, just like yung sheep pen, yung door, yung gate, and now, makikita natin yung mga thieves, yung mga robbers, and then the good shepherd himself. Now, meron pong dalawang different ways to enter a sheep pen or a sheepfold. Dalawang paraan po paano makakapasok doon sa loob ng sheep pen o ng koral, kung yun ang gusto nating itawag, isang koral, paano tayo makakapasok doon? Una po, the wrong way. Itong wrong way na ito, meaning to say, climbing over a wall. Yun po ay sa verse 1. Yung hindi ka dadaan sa door, hindi ka dadaan sa gate, kundi tatawid ka doon sa wall. What does it mean?
Probably, if you will notice, kunyari, kapitbahay nyo, kakilala nyo, or gawin natin ganito, meron kayong kapitbahay pero yung pumunta doon sa bahay nila, hindi dumaan sa pintuan, kundi sa bintana, ano yung maglalaro sa isip natin? Magnanakaw, syempre. Hindi siya taga doon, kaya hindi siya dumaraan sa pintuan. Pero ngayon, ang huhusay na ng mga mga nagnanakaw na kahit katanghalian, dumadaan sa pintuan. Kaya nag-iisip yung mga tao, minsan, akala ko naghahakot lang kayo ng gamit nyo. Hindi ko iniisip na magnanakaw na pala na kinulimbat yung lahat-lahat ng nasa loob, inilabas, kasi hindi ganun yung expectation ninyo. Hindi ganun yung iniisip natin. Kaya, kapag nakakita tayo minsan na nagka-climb doon sa wall, pumapasok sa bintana, at hindi siya familiar sa atin, hindi natin kakilala, mag-iisip tayo, ay iba na ito. Hindi siya taga rito, hindi siya taga dyan. Okay. So, yun nga, the wrong way, climbing over a wall. So, they are the thieves and robbers. And number 2, the right way, yung tamang pamamaraan. Yung tamang pamamaraan po ng pagpasok doon sa ship pen ay entering through the gate or door. Ito po ay sa verse 2. So, ito po yung tinutukoy po dito na a true shepherd. Sila yung totoo. Sila yung mga mabubuting pastol ng tupa. Good shepherd. Now, we will proceed to the meaning. Kasi metaphor nga yun hindi na unawaan ng mga Pharisees. Ano yun? Anong ibig ng sabihin ng ating Panginoon? Kung kanina, nagpasimula siya doon sa sinasabi niya kanina, di ho ba, no? Truly, I tell you na if anyone who does not enter the door or the gate, he is a thief or a robber. So, yun yung pasimula ng ating Panginoon Pero ngayon, binago niya. Ito na yung sinasabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol ng tupa. He was referring to himself. Ang tinutukoy niya, walang iba, kundi ang kanyang sarili mismo, ang ating Panginoon, ang mabuting pastol ng mga tupa. Again, yung tupa rito, hindi po siya literal na tupa. Ang tinutukoy po dito, yung mga tao, yung mga crowd. Kasi baka isipin natin, ano tong tupang ito? Ihahanda ba? Papakainin ba doon sa 5,000? Hindi po. Hindi po ipapakain ito doon sa 5,000, no? Ang tupa rito, yung mga tao. At nakita natin yung flow ng story. So, since sabi po dito, yung I am the door of the sheep. Actually, yung susunod po doon, sakop po nung chapter 10, I am the door of the sheep. And then, sumunod na verses, sinabi naman ng Panginoon, I am the good shepherd. So, babasahin ko lang po ng mabilis kasi on my next, sa mga susunod na linggo, I will be sharing to you the good shepherd. No other than our Lord Jesus Christ. So, the good shepherd. So, ito po yung mga karakteristik ng 3 uri ng mga individuals na tinukoy pa rin dito po sa chapter 10 nandyan. So, number 1, the good shepherd. Sino itong the good shepherd na ito? Anong ginagawa niya? So, he calls his own sheep by name. So, kilala po pala ng Panginoon ang bawat isa sa inyong pangalan. Can you say amen? Natutuwa po ba kayo na kilalang-kilala kayo ng Panginoon? Sino yung ayaw ninyo yung inyong mga pangalan? Meron ba rito na ayaw nila yung pangalan nila? Siguro, meron yung mga naunang pangalan, no? Ayaw ninyo yung pangalan ninyo, naiinis. Misa pa ng, ano ba yan? Saan bang kalendaryo kinuha ni Nana yung pangalan ko? At ito yung ibinigay na pangalan. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, God knows us. Jesus knows us by name. So, He called us by our name. Tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. And then, He leads them out. Siya din po mismo yung naglalabas doon sa mga sheep na ito out of the sheep pen. Ang nakakatuwa po doon sa relasyon ng shepherd doon sa kanyang mga sheep,
kilala niya ito by name at hindi lamang po yun. Tinatawag niya itong isa-isa sa kanilang mga pangalan. And later, we could find out, yung mga hindi nila shepherd, yung hindi nag-aalaga sa kanila, hindi nila kilala yung tinig ng mga taong ito. At kahit na anong tawag ng mga taong ito, hindi sila magre-response, hindi sila re-reply doon sa call ng ibang tao, ng mga strangers, dahil kilala nila ang tinig ng mga nag-aalaga sa kanila. So, he leads them out, he goes on ahead of them, and he is the entrance to their salvation. So, what does it mean? He is the entrance to on their salvation, Kasi, as I have said a while ago, kapag gabi, doon umaatake yung mga wild animals, not the wild animals alone, even yung mga magnanakaw at mga lahat ng mga tulisan at iba pang mga masasamang loob. Kaya, dahil yung shepherd na ito, dahil nandun siya sa pinakapintuan at hindi makakapag-cross over or hindi makakatawid yung kanyang mga alaga na hindi dadaan sa kanya. On the other hand, hindi rin naman makakatawid yung mga ibang tao na hindi rin dadaan sa kanya kasi humaharang siya doon sa daraanan. Doon tong shepherd na ito, sa mismong daan. So, he is the entrance to their salvation, and he allows them to go in and out to find green pasture. Ito ang napakaganda. Dahil yung shepherd na ito, may malasakit siya, mahal niya yung kanyang mga alaga at concern siya sa kapakanan ng kanyang mga alaga. Kung kaya't siya po yung nangunguna dito. He goes ahead of them, hindi lamang po siya yung nangunguna dito. Sunod, he allows them to go in and out. Siya yung nagpapapasok, nagpapalabas doon po at sila ay tumutungo sa green pastures kung saan sila ay makakasumpong ng kanilang yung pagkain nila na masagana, hindi tuyo, hindi tuyong damo at talagang the shepherd will see to it na napakaganda nung ipoprovide niyang green pastures dito sa kanyang mga flocks. And then he gives them life in all its fullness. Ibinigay niya ang kanyang buhay at hindi lamang po yun. Actually, sa John chapter 10, verse 10, you will notice here, dalawa yun ang magnanakaw, sabi po doon, ang magnanakaw, pumarito upang magnakaw, pumatay, at sumira. Subalit, sabi ng Panginoon, naparito ako upang kayo ay bigyan ng buhay at ng kasaganaan nito. Ganoon kabuti ang Panginoon. Buhay ang hatid niya. Hindi lamang po buhay na masagana. Sabi niya, naparito ako upang kayo ay bigyan ng buhay at ng kasaganaan nito. So, yun po yung pangako ng Panginoon. So, he gives them life in all its fullness. He lays down his own life for them. And last, he knows his sheep and they know him. Kilala niya ang kanyang mga alaga, ang mga flocks, and the flocks know him. At kilala, on vice versa, kilala naman siya ng kanyang mga tupa. Pangalawa, the thieves and robbers. Ang definition po nito, magkaiba po pala yung thieves and robbers. Ito po mga thieves who simply sneaks in and steals. Ito yung parang mga dishonest. Parang gusto lang nilang manloko, mandaya, manlinlang. So, yun po yung nila. Yun po yung purpose nila. Dishonest. Sabi po, simply sneaks and steal. Makapagnakaw, makapandaya. So, ganun lang yung purpose. Unlike yung robber, itong mga robbers na ito, one who comes armed with the intention of doing bodily harm. So, matindi po pala yung mga robbers. Handang-handa sila. Sabi po doon, nakahanda sila at meron silang mga dalang mga sharp things, mga
either panaksak or anything na, sabi po, bodily harm. Makakasakit sila ng kanilang kapwa. Kaya minsan we have seen or watch in the TV, di ho ba? Na nakikita natin, hindi ito lingid sa atin. Minsan, may mga robbers na may ma-encounter na yung mga kabataan, dala-dala yung cellphone. Tapos, itututok agad yung napakatalim na bagay. So, siguro, anong mahalaga? Yung cellphone o yung buhay? Siyempre, buhay. Ang buhay, isa lang yan. Yung cellphone, napapalitan. Ngayon ay yung mga latest ngayon, yung 15, parang nasa 15 na yung niya, Apple 15. Kaya, ang bilis, samantalang nung ilang buwan mula ngayon, ilang buwan bago itong November, bago pa yung nauna doon. Pero ngayon, medyo parang nahuhuli na. Kasi may lumalabas na naman. Kaya, siguro, napakahalaga na ingatan yung buhay sapagkat may mga taong ang hangad, sabi po, again, in John chapter 10, verse 10, ang hangad nila ay pumatay, magwasak, at manira. Verse 10a. Okay. And we have here a hired hand. Ito po ay sa verse 12 to 13. So, ito pong mga inuupahan, he forsakes the sheep in time of danger. So, kapag meron ng panganib, itong mga bayaran na ito, nag-i-escape na rin. Hindi mo na rin makita, nawawala na rin ng kusa, nagdi-disappear na. Sapagkat hindi sila concerned doon sa flocks. Hindi sila nagmamalasakit. Kaya kung mga bayaran, sabi po, he forsake the sheep in time of danger. And next, he cares nothing for the sheep. Hindi siya nagmamalasakit sa kanyang mga alaga. Okay. So, as I go back doon sa Good Shepherd, sa Good Shepherd na ito, yung ilang mga katotohanan dito, ang nakakatuwa, sa mga sheep po pala, hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang remarkable thing sa kanila, na parang yung angat na katangian nila, yung alam nila yung tinig ng kanilang pastol. So sa ibang tinig, pag strangers na ito, kahit labas-labas na yung litid nung taong hindi nila kilala, hindi sila susunod. At sa katunayan, sabi po doon, lalayo sila. They will go another way. Hindi nila susundan yung taong hindi nila kilala at they will go to another direction. So, the sheep and their only defense was to recognize the voice of their shepherd, and the sheepfold will usually provide shelter for many flocks belonging to different shepherds. Yet, the sheep will know the voice of their shepherd and follow only their own shepherd. Why? Because the shepherd had a personal bond. Yung panahon na lagi kasama mo itong mga flocks, nag-i-spend ka ng oras sa kanila, talagang nagbibigay ka ng pagmamahal, ipinapamalas mo na talagang meron kang pagmamahal sa kanila, nagmamalasakit ka sa kanila. So, the shepherd had a personal bond with the livestock and he calls them by name. The shepherd leads them. If there is danger, the shepherd is first in line. So kapag meron po palang panganib, unang-una, yung kanilang mga shepherd ang nandoon sa front. Hindi yung mga livestock or yung mga flocks, kundi yung shepherd ang nauna. Para kung may panganib, merong cliff or parang bangin, alam na nila beforehand na mapanganib ang lugar na ito at hindi dapat makapunta yung mga alaga niya roon. So personal bond. And then the shepherd leads them. If there is danger, the shepherd is first in line. He always looks for a pasture and good water. He protects them and provides for their nourishment. So, yun po yung mga ginagampanan papel nung
shepherd. He protects, he provides for their nourishment. He was in front to see if there is any danger or a cliff, may bangin o mapanganib ang lugar. And then, hindi lamang po yun, he always looks for a pasture and good water. And number 3, the means. So we have the metaphor, the meaning, and the means. Ano yung paraan na ito? A door or a gate. So, again, itong door na to is a symbol of protection and security for those on the inside, but an image of distance and barrier for those on the outside. Doon sa nasa loob, kapag nasa loob tayo ng pintuan na tinutukoy dito, ito'y nagpapakita lamang ng protection and security. So di ba sa bahay natin, actually kapag sa mga nakapunta na no, ng Hong Kong, Singapore, magugulat kayo. Talagang pagpasok nila ng bahay, as in sarado agad ang mga pintuan. At magugulat kayo, yung mga pintuan nila is made of stainless. Ang kapal-kapal nung mga pintuan, ganito po kakapal yung mga pintuan nila. Pagpasok nyo, hindi ganyang kahoy eh. Pagpasok ng bahay nila, kung mga parang townhouse man yun, yung mga matataas, once na pumasok, sara agad yun. Parang hindi katulad sa atin dito kapag umaga gusto mo makalanghap ng sariwang hangin, makita mo yung mga paligid mo, yung mga tao, yung mga naglalakad, etc. Pero doon, once na pagpasok mo, sara agad. And to notice, sobrang kapal ng mga pintuan na made of stainless. Okay. So kaya, yung door na ito means of protection and security, but outside, it is an image of distance and barrier. So, again, a person can look at the community of God within his flock, but if he never knocks on the door, then he will never enter. So, ang door ay very famous din sa ating Panginoon, yung sino mang kumakatok sa pintuan, sabi niya, pagbubuksan, at hindi lamang po pagbubuksan, we could dine in with Him. Yung napakasaganang hapag na inihanda ng Panginoon, kasalo niya tayo. Once na tayo ay kumatok at pinagbuksan ng pintuan, makakasalo natin ang ating Panginoon. So, itong door na ito, napakahalaga na kumatok tayo sapagkat gusto natin magkaroon ng access, makita ano yung nasa loob, behind that door, ano yung nandoon. So, the beautiful part about Christ is that He is the door that let us in. Ang ating Panginoon, siya po ang pintuan, at sabi po doon, He wants us to let us in. Nais ng Panginoon na pumasok tayo. Makapasok tayo doon sa pintuan na yun. And number 1, the door provides access. So you have an access to all the things behind that door. So, sa John chapter 14, verse 6, I know you know this, na sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, sabi ang Panginoon ang nagsasalita doon, sabi niya, ako ang daan. So, tinutukoy niya ang kanyang sarili. Ang Panginoon ang daan. Hindi po siya isa sa mga daan. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakatungo sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. So, yun po yung exclusive claim ng ating Panginoon na hindi ito claim ng ibang tao, ng mga nila Muhammad, ni Buddhist, yung mga namatay na mga leaders ng iba't ibang sekta, hindi nila pwedeng i-claim ito sapagkat ito yung exclusive claim ng Panginoon. John 14 verse 6. And even in Acts chapter 4 verse 12, sabi po na walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na sukat natin ikaligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoon. So, kaninong pangalan? Merong kaligtasan? Pangalan lamang ng ating Panginoon. Siya lamang ang naghahatid po ng tunay na kaligtasan. Okay. And number 2, a door provides protection. So, as we come back again, dun po sa verse 1,
ano yung mga masasamang loob doon. Di ba naalala natin yung mga thieves and robbers? So, actually, hindi naman po literal na thieves and robbers ang mga tinutukoy dito. Actually, ang mga tinutukoy dito yung mga false ministers, false prophets, and false teachers. Seems so good on the outside. So, kung ipipigure out natin, parang ang galing-galing ng mga taong ito, ang husay-husay nilang mag-expound ng salita, napakagaling nila, lahat ng areas, parang wala tayong wala tayong maipipintas, napakagaling. Pero mag-ingat tayo. Hindi ko nakikita natin sa television, ang dami nilang crowd, ang daming followers, ang daming sumusunod sa kanila. And yung isa nga doon dati napapanood ko po sa TV, mga matagal na. Napapanood ko po siya. Yung mga kumakanta sa harapan, kasi ang dami, ang gaganda, ang puputi, as in talagang kung titignan mo, ay ang gaganda naman ng mga nandoon sa harapan. Lahat, wala kang maipipintas. Pero sabi ko nga po, not necessary dahil madami sila, nasa katotohanan po sila, hindi. Nagkakamali po tayo. Sapagkat ang mga ganitong uri ng tao ay isisway yung mga crowd, isisway nila, itutulak nila doon sa bangin, ililigaw nila ng tamang daan. Kasi ang nais nila, mapahamak ang mga taong ito. Kung kaya't gumagawa sila ng maraming mga schemes, maraming mga kaparaanan nila upang mandaya ng mga tao. So, wala na ito Kasi kung papakinggan ninyo, well-versed siya. Talagang lalong-lalo na sa Old Testament, ang galing niyang magpaliwanag. Pero kung i-analyze ninyo, kung isi-search ninyo ang scripture, out of context, what does it mean? Kukuha lang ng part nito, tapos i-defend niya, susuportahan niya coming from other verses. So, ganun yung ginagawa. So, again, hindi po madali yung pangangaral ng salita ng Diyos. During this first quarter, hindi po lingid sa inyo, yung mga pastors po natin, mga leaders, mga nagsisipagturo, more than 2 months po kaming every week we sit down to Dr. O, nag-aral po kami. So, kahit na nakikinig lang kami, ang hirap Siyempre, probably, lalo na dun sa mga golden people na kasama ko na sa grupo, hindi ganun kadali mag-catch up Kahit na parang yun lang naman ang iniisip mo, pero hindi naman ganun kadali mag-catch up Di ho ba na? Lalo na nagkakaroon ng memory gap, etc. Pero we do not want to give this as an our alibis or excuses na hindi na kami umalam pa, mag-aral pa. The more we strive na kami ay lalo pang mag-aral, lalo pang magkaroon ng deep understanding when it comes to the Word of God. So, here comes the robbers and the thieves, not the literal thieves and robbers, but again, these are the false ministers, the false prophets, and the false teachers. Seems so good on the outside, pero sabi ng Panginoon doon sa mga Pariseyo, di ba? Ang gaganda ninyo, ang huhusay ninyo, but deep inside, para kayong mga sepulcher. Yung libingan. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Para kayong mga libingan. Ang gaganda, puting-puti yung labas ninyo, pero ang loob, puro buto, mabaho, madumi. So, ganun po yung mga tinutukoy dito na mga hindi totoong mga ministers. Okay, so ingat. So, as I have said a while ago, hindi komot ang dami nilang nakukumbinse, maraming crowd, madaming followers ang sumusunod na sa kanila. It doesn't mean na sila yung totoo. Marami sa kanila mga false ministers. That is true. So, the one who abuse the brethren makes them do things according to their interpretation of scriptures. So,
tignan natin din yung ano no yung 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 3 no. So again, please take note of this. So probably you came from this group or parang may alam kayo na may mga ganitong uri ng mga grupo no. The one who abuse the brethren, make them do things according to their interpretation of the scripture. So meron silang mga convincing power na parang as in lahat ng sabihin nila ay totoo yun, susunod ako doon. Kahit minsan parang nagko-kontra. Bakit parang walang inner yung parang inner witness, parang hindi wala yung yung move ng Holy Spirit sa atin. Why pa rin parang hindi natin matanggihan yung mga taong ito. Again, because they have the power to abuse the brethren, make them do things according to their interpretation of the scriptures. So napakahalaga, we balance all things. Balanse ang lahat. So sabi ko nga po sa inyo, more than 2 months nung nagsipag-aral po kami, pagpasok po ng first quarter nitong 2023, at very challenging yung mga pagkakataon na yon kasi talagang ang ganda, ang sarap na magkaroon ng mas malalim pang mga kaalaman when it comes to the Word of God. Kasi mahirap po i-handle ang Word of God because there will be a time that we will give an account. Magbibigay tayo ng sulit, magbibigay tayo ng account for whatever we say, for whatever na nasabi natin, na ipahayag natin. So, again, we must balance everything at maging very careful tayo sa pag-handle ng Word of God. Okay. So, 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 3. Basahin ko na lang po dito sa Tagalog, Ito po ay si Apostle Paul. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat. Tulad ng ginawa ninyo, idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong mapaminsala at masasama, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. So, maraming mga tao, madaming mga wicked people, the evil of men, trying to harm us and do everything na sirain yung mga totoong mananampalataya, yung mga lingkod ng Diyos, for them na maitumba ang mga ganitong uri ng tao. Last time, nagkaroon ng conference, last November 18. So, may mga pastor coming from Parañaque, coming from Cavite, tapos yung isang pastora galing po ng Pangasinan. So, we are so blessed with all the sharings they have given doon po sa conference na yon. Talagang napagpala po kami, kasama po yung mga pastor dito po sa San Fernando. Talagang hindi namin maiwasan na hindi kami tumawa dahil talagang iba yung mga karanasan nila. Kasi kapag narinig mo na yung karanasan ng mga tao, you have your own story to tell, right? Meron kayong mga kanya-kanyang istorya na pwede niyong i-share. Through that story, maparangalan ang Diyos sa buhay ninyo. So, hindi yung hindi yung accomplishment. So, madami kasing accomplishment pwede natin ilantad Pero hindi yun. Ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ninyo? Ano yung nais niyong maparangalan ang Diyos sa inyo? So, ganun po kami ka-blessed that time, nung November 18. Kaya, kung loloobin ng Panginoon, probably next year, isa doon ay i-invite po natin na to also give His testimony and to give His message. So, next year po yun. So, again, the Lord provides protection. So, ingat. Tapos yung isang pastora nga,
nabanggit nga niya I don't know how many of you are yung binubuklat ninyo yung mga Facebook ninyo. Taas na kamay yung mga nagbubuklat ng Facebook. Wala ayaw magtaas ng kamay Wala akong makitang kamay. Konti din nagbubuklat ng mga, wala kayong mga cellphone, wala kayong Facebook, wala kayong gadget. Okay, thank you. So, yung pastora kasi, passing by, napanood niya, hindi ko alam kung sa TikTok yun basta Facebook, nakita niya sa Facebook. Yung pastora, nakakaano man parang minsan siyempre on our part, mga pastor din kami. Pero, since kayo po ay mga mananampalataya and we do believe na ang bawat isa ay matured, you are matured enough to handle yung mga parang mga serious cases, parang hindi pwedeng ipaglantaran, etc. So, itong pastora ito, coming from Pangasinan, sabi niya, may na-encounter siya dun nga sa Facebook, yung pastora coming from Quezon City, tapos yung member, nagpaalam na, nilipat na, sabi niya, pastora, don't worry, kasi magkakaroon pa rin naman ako ng devotion, ganito, ganyan, di pa naman ako mawawala sa Panginoon. So, ang dami, parang binalik ng pastora. So, yun po pala, nakakatch yun sa yung mga, yung mga parang TikTokers o yung nag-gather ng mga parang, mga nakikita nila, tapos gusto nilang masyadong elaborate, masyadong nilang i-magnify. Meron po pala mga ganong tao, no? So masyadong na magnify. Parang sobrang kahihiyan yung nangyaring yaon. And sabi ko nga kahapon sa mga leaders, no? Kasi meron akong nakita rin, nabanggit din niya yun nakita rin doon sa napanood din. So this is national, at hindi lang national, kasi ang Facebook, buong mundo na yan So nakita po ito. Yung isang medyo mataas na yung katungkulan niya, at sabi niya gano'n, super, what is good, may negative and bad, bad side, good and bad. Yung good, parang sabi niya, in 10 years from now, I do hope na magkakaroon kayo ng mga magagarang sasakyan at mangangawit ang aking kamay sa pagpe-pray sa inyong mga bagong sasakyan. Di ba maganda naman yung intention. Maganda naman yung parang kung nagpapahayag man siya, nagpa-prophecy man siya or whatever, maganda naman. Kaya lang ito yung sumablay. Parang sabi ko, kahit naman biro, parang hindi naman tama. Kasi sabi niya, sumunod, sabi niya ganon. Pag nakita ko kayo, naglalakad kayo sa daan, sasagasaan ko kayo. Ay, nakakalungkot you as tinitingala bilang, hindi siya ordinary, mga member, hindi siya ordinary. Actually, he is a national leader. Mataas ang kanyang katungkulan. Kaya, iisip ko, sabi ko, nakakalungkot naman. So sabi ko, both positive and negative. On the negative side, kahit biro man yun, hindi nakakatawa, hindi magandang pakinggan, hindi mo, i-reject mo, hindi ka sasang-ayon dun sa mga ganung mga Tapos, kasama noon, yung isang, I don't know, bagay pastora pala ito. At hindi ko po siya kilala. Hindi ko siya talaga kilala. Sabi nung pastora, kasi na-invite po siya sa isang gawain. Ang nakakaano dito, sabi niya ganon, nung offering time, siguro nakita niya yung mga bigayan ng mga tao. I don't know, paano siya nag-come up sa ganon. Sabi niya ganon, diring naman ako, hiyang-hiya naman ako sa mga binigay ninyo. Kaya eto, mag-i-issue ako ng 100,000. Kita? Alam nyo, basa ng Panginoon yung puso natin If you will still remember, doon sa loob ng templo, di ba? Meron isang babaeng gusgusin, widow siya, widow. Alam nyo, ang widow, ito yung mga pinakamababang tao sa balat ng lupa. Why? Wala nang magpapakain sa kanila. Walang mag-aaruga sa kanila. At sabi,
hindi na notice ng Panginoon. Ang daming mga nagbuhos ng kanilang mga pera out of surplus. Sobra-sobra yung mga pera nila. Kaya out of surplus, hindi na-notice ng Panginoon yung mga taong ito eh. Alam niyo kung sino yung na-notice niya? Yung widow. Hiyang-hiya siya na inilagay niya yung kanyang dalawang coins. Pero last money na po niya ito. Huling-huling pera niya na ito. Comparing to the other people, out of their surplus, nagbigay ng sobra-sobra sa kayamanan na nila. Compared to this widow na last money, sino yung nagbigay ng malaki? If you will analyze this, sino ang nagbigay ng malaki? The widow. Of course, the widow. Bakit? Sabi ko kanina, ang widow, pinakamahirap, walang mag-aaruga, walang magpapakain sa kanila. And mostly, during the time of our Lord Jesus Christ, ang mga widow, if they have not met the Lord or encountered the Lord, ang bagsak po nila, prostitute. Magbebenta sila ng kanilang ng aliw. Ganun po yung ginagawa nila. Kaya nung na-widow na si Naomi, namatay yung kanyang asawa, namatay yung dalawang anak niyang lalaki, tapos may naiwan yung dalawang manugang niyang babae. Kaya sabi niya kay Ruth, tsaka dun sa isang manugang niya, go back to your country. Pinagtatabuyan niya. Balik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi ko kayang buhayin kayo kasi matanda na si Naomi at widow siya. Kaya pinupush niya yung kanyang mga manugang, sabi niya, go back to your country, go back to your parents. I cannot feed you. Sabi ni Ruth, sabi niya sa kanyang biyanan, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung sino ang iyong magiging Diyos, yun din ang aking magiging Diyos. Natatawa po kami, Pastor James, Sister Jen. Ito po yung aming tema doon sa aming kasal. Tema po namin ito. Pero kung tutuusin, out of context po kaming pareho. Kasi, ito po ay hindi po intended sa ikinasal or ikakasal, kundi ito po ay relasyon, may kaugnayan sa biyanang babae at sa manugang niyang babae. So far, kahit out of context, sabihin na ang lahat. Hindi kami naging scriptural, hindi kami naging balanse, na out of context kami. So far, in-honor ng Diyos yung kanyang salita. Sabi po, sino man ang magiging Diyos ni Naomi, the same with us, saan ka man pumunta, pupunta ako, at ang Diyos mo, magiging Diyos ko rin. Okay. So, again, I'm just reminding everyone for us to be yung lahat ng precaution, yung safetyness, as we watch the Facebook, yung mga pinapanood natin, kahit na ang gagaling nila, ang huhusay nila, i-search natin. Kamustahin natin, ano ba yung buhay ng mga taong ito? Totoo ba nilang ipinamumuhay ang salita ng Diyos? O baka mamaya, on the back, napakalaking question mark. Okay. So number 3, a door is a separator. A separator provides a boundary, separates inside and outside. It separates the public area from the private area. Christ is the door, the one who separates us from the world, inside, flock of God. His church, outside, the world, our enemies. So, yung pintuan, inihihiwalay tayo, no? Hindi na tayo para sa mundo. Tayo ay sinangtified na ng Panginoon, set apart na for another purpose. At yung buhay natin ay hindi na para sa mundo, para na sa Panginoon. Kaya sa Matthew chapter 5, let your light so shine
so men may see your good works and glorify God which is in heaven. Pagliwanagin natin ang ating mga ilawan. Makita yung mga mabubuting gawa at ang Diyos ay mapaparangalan sa ating mga buhay. So number 4, a door when open is a sign of fellowship. So, when a door is open to us, it is welcoming. So, welcome. So, kapag nakabukas, ay tinatanggap natin. At kung sarado, ibig sabihin, you're not invited. So, wag sasama ang loob kung hindi tayo naimbitahan. So, siguro, yun lang yung budget, intended lang sa ganitong bilang ng tao. Kaya, kung hindi man mapasama yung pangalan natin, wag sasama ang loob natin. Dahil marami pa naman mga okasyon, at marami pa namang mga pintuan ibubukas sa atin. So, wag tayong sensitive. No? Mag-mature na tayong sama-sama at mag-iba yung pananaw natin, yung takbo ng isip natin. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Ang Diyos ay tapat. So tayo, sa mahabang panahon, most of us, most open, tayo po ay nagiging unfaithful, yet God remained faithful. So, ang Diyos, hindi niya pwedeng i-deny ang kanyang sarili. He cannot deny himself, but He will keep His word and He will keep His promises. Okay. Number 5, a door is means to go in and out. So, symbol of our daily life, our walk with our shepherd. By following Him, we can go safely and securely about our daily activities, living godly in this present world. So, kahit na nandito tayo sa mundo, meron tayong mga daily activities, okay lang, as long na alam natin, lumalakad tayo sa direksyon, sa patnubay, sa gabay ng banal na Espiritu, at hindi, yung parang gegewang-gewang yung natin, yung lakad natin. Ano ba yung mga parang gegewang-gewang yung lakad? Of course, yung mga lasing, yung mga, siguro yung mga high sa drugs, kaya ganun nagegewang-gewang sila. Di ho ba? Kapag nakakapanood kayo na minsan overspeeding, tapos uhulihin sila ng pulis, paglalaka rin sila, the police officer will see to it na hindi siya under the influence of alcohol. Kasi kapag naggegewang-gewang, isang bagay lang, other ka ng influence, o baka may vertigo ka. Sana hindi, no po? Okay. So, the door is means to go in and out. So, it represents or a symbol of our daily life, our walk with our shepherd. So, again, in John chapter 10, dito na po ako magko-close, chapter verse 7, 9, and 10b. This is what the Lord said, verily, truly, I tell you. So, be alert. What does it mean? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, napakahalaga, importante. I am the gate of the sheep. Gate, door, ano man ang tawagin natin. Actually, isa lang po yung tinutukoy nito, pintuan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. I am the gate of the sheep. Verse 9, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. 10b, I have come that they may have life and have it to the full. So, ito po yung pangako ng Diyos. Aren't you glad? Napakasagana nung kahabagan ng Diyos sa atin. Talagang overflow. I do know you oftentimes go visit yung mga kainan na ilang oras na walang patid na pwede kayong kumain. Overflowing. Ganun yung habag ng Diyos sa atin. Ganoon yung pagmamahal ng Diyos sa atin.
Minsan kahit talagang antitigas ng ulo, ang ulo natin, sige lang. Ang Diyos nandito, laging bukas ang pintuan upang tayo ay tanggapin sa Kanyang kaharian. Tayo po ay tumayo at tayo ay mananalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa bawat isa. Lord, napakabuti niyo po sa iglesia. Napakabuti niyo po sa iyong mga anak. As you have promised, Lord, in John chapter 14, verse 6, you are the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through you. Ikaw lamang, tanging ikaw lamang ang daan, Panginoon. And yun po yung exclusive claim mo, Panginoon. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. And Lord, even as you promised, Lord, in John chapter 10, 7, verse 9 and 10, you are the door of the sheep. If anyone comes to you, they will come in and go out, find green pastures, and we could enjoy the fellowship with you. Salamat, Panginoon, sapagkat yung bonding, yung fellowship, we grow as we daily search you, we grow, Panginoon. Patuloy kaming lumalalim sa kaalaman, sa iyong mga salita, at patuloy kaming natututo na humarap sa mundo, Panginoon, at hindi matakot, sapagkat ang pangako mo, Panginoon, ay kasama ka namin. And we thank you, Lord, for your word. Your word is true, and we can rely on your word and on your promises to us. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Lord. Lord, even bukas po ay holiday, i-bless mo po ang mga kapatid namin as they enjoy their vacation, or even as they stay in their houses, having bonding with their families, with their loved ones, or other come up to go out and have their vacation. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa. Samahan niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Subaybayan niyo po ang mga anak mo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat sa mga panahong ito na kung saan ay nagkakaroon kami ng mas malalim na panahon, oras na nai-spend namin sa aming pong mga mahal sa buhay, at na-enjoy lamang namin yung presence ng bawat isa. At Lord, yon ay napakalaking mga pagpapala na. Maraming salamat. Lord, even the coming mga test ng mga batang nagsisipag-aral, simula sa elementary, sa high school, even sa college, ay meron po silang mga examinations. Salamat, Panginoon, sapagkat binibigyan niyo po ng katalinuhan ang mga kabataang ito. At ikaw po ang siyang nagbibigay sa kanila na sila yung mag-excel, sila yung magtatap, sila yung mangunguna sa kanilang mga klase, sapagkat wala po silang iniisip na mga abarkada sa labas, mga kung ano-anong mga kaibigan sa labas, kundi straight and focus lamang po sila. Kaya naman, Panginoon, salamat po sapagkat umaasa kami. Meron kang inihandang magandang bukas sa bawat kabataan po sa iglesyang ito. Lord, as we close our service today, we thank you so much for your presence. We thank you for your word. We thank you for our brothers and sisters. We thank you for each other, Panginoon. Salamat po sa kanila. Yung presensya po nila, Panginoon, ay napakalaking pagpapala na po sa amin. At this is an encouragement and an inspiration for everyone. At ngayon, amin pong maingat na ibinabalik sa iyo ang lahat po ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat, lahat-lahat, Panginoon, ay nauukol lamang sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
ang pagliligtas ng anak, at ang presensya ng banal na Espiritu ang siyang sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen. Magandang tanghali po sa bawat isa. Ang mga WM ay magpaiwan. Thank you po.